Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Alright, yan na. So, nagbabalik. Ito na yung part 2 natin. And, guys, big shoutout sa inyo. Big shoutout kay XC. And maraming salamat sa mga nandito agad. And we'll go ahead and proceed to our part 2. Alam ko na bubuisit kayo kasi bakit may paganan-ganon pang nalalaman. Okay? So, hayaan nyo ako. Okay? Hayaan nyo ako. Trip ko to. Okay? May inaayos tayo sa YouTube natin kasi naban tayo. So, yan. Inaayos ko siya. Okay, so ngayon guys, let's go ahead and proceed to our next reason. So kung una is yung Wyckoff natin, then yung pangalawa natin is yung RSI divergence na may bonus na patungkol dun sa others, total 3, etc. blah blah blah, etc. Okay, ito na yung next natin, which is yung speculative market drivers natin. So maraming nagpo-push nung news natin, no, na ito Fed rates, etc. Ito Fed rate cut for the first time in this year, etc. Like I said, I told you it's not gonna be this year. Okay, why? It's because US is not yet prepared. Okay, they are still regulating everything, most of the things, so that it will be on their upper hand, no? If they want to be the crypto capital of the whole world for cryptocurrency, they need to be able to have a very strong foundation in rules. Okay, so mga magagaling na tigasulat ng mga batas na sila lang makakahanap ng butas ay US talaga yan. Okay, kaya nga sila may pinakamagandang taxation law, no? To the point na sobrang pang-capitalist. Basta hanapin mo lang talaga yung butas para ma-maximize mo talaga yung totoong gusto mong gawin, no? Gusto mo talaga, kumbaga kung gusto mo talaga ma-take advantage yung batas. Okay. So ngayon, ito na yung sinasabi ko guys. With the Fed Powell and rate cuts natin, si market natin is highly sensitive pagdating sa mga Fed policy and speculation. Okay. So mga gossip sa mga sa Feds, okay, it's very highly attractive. Pero yung every rumor natin about sa rate cuts and yung Powell's replacement causing volatility yan. Okay. Despite tong expectations with the Fed, okay, na mag-held ng rates steady or mag-cut rates tayo, okay, and the odds natin for the September cut natin, nagkaroon kasi tayo ng tinatawag na nag-fluctuate siya, nag-fluctuate, yun yung word, okay, causing both rallies and sharp corrections. Okay, so that is very evident sa mga previous years. Okay, so yun yung nangyari last year September. Pero iba na yung usapan ngayon. So wala nga kasi tayong makitang Fed rate cuts, no? It's either retain, sustain, or sabihin natin umangat ng konti, etc. blah blah blah. Okay, so ngayon yan. So ito basahin niyo to. Okay, so the Fed is not the story. So Fed with a 97.9 probability of no rate change today. Market aren't watching what the Fed does, but how Powell speaks. Okay, so lahat nakatingin doon sa paano siya magsasalita, paano siya, alam mo yun, paano niya sasabihin. So again guys, this is part 2 ha. Okay, so please watch the part 1 later. Okay, kung naiwan kayo doon sa part 1, mas maganda. Okay, na nandun pa rin kayo ngayon nanonood. Ngayon, nandito kayo sa part 2, it means you are really dedicated. So, I really need to know kung sino talaga. So, wala akong pake sa views. Tulad ng sinabi ko, kung ilan lang yung nanonood dito, doon ko lang malalaman talaga. Okay, kung sino yung talagang totoong makaka-navigate ng market natin. Dito ko din malalaman kung saan ba talaga tayo papunta kasi nakikita ko yung interest ng mga tao or yung majority or yung tinatawag na retail market sentiment. Okay, so ngayon, also same thing din naman dun sa natin sa whale activity, no? So hindi ako
hindi ako magkikibit-balikat na sabihin sa inyo, oh, there is a whale activity. But the question is, what kind of whale what kind of whale activity is it? No? So, meron tayong tinatawag na nung sa Japan, si Galaxy Digital, no? Nag-try siya mag-accumulate ng 10,000 BTC sale. Okay, and has been absorbed by the market. Okay? So, whale selling siya, hindi buying. Okay, nag-try siya magbenta ng 10,000 BTC. Okay, so counterpart naman ng ibang company sa iba't ibang bansa, pero this is the major news. Okay, so si Galaxy Digital natin, nagbenta siya ng 10,000 BTC. Okay, pero inabsorb naman siya ng market. Okay, so but these events often, okay, precede, okay, or mas na didim siya, or mas nakikita siya, or nagko-coincide siya with the local tops, okay, or sinasabi na, oh, this is the potential top already. And while the Chinese, katulad na ito, is also talking about the selling dito. Okay, so nakikita natin na fina-funnel nila yung pera. Pinaglilipat-lipat nila, iniikot-ikot nila yung pera. Okay, and this is when the sexes hate it. Okay, ayaw nila to. Okay, bakit kasi sila yung ginagawang sell out? Kumbaga, ayun yung ayaw ko din. Kunyari, sex company ako, diba? Hihigupin mo lang yung liquidity namin dito ng USDC or USDT. Okay, which is not really good. Okay, so ngayon, ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay? The market, yung market's ability natin para i-absorb tong mga ganitong sales without a major crash shows that there is a maturity in the market. Okay, yun yung good news na masasabi ko sa inyo. But also, it signals much as of the buying is institutional. Okay, wala na yung buying power natin sa retail. Kumbaga, kalat-kalat tayo mga retail, hindi tayo magkaisa. Okay, and pag nagkaisa tayo, yun yung totoong masasabi ko na nasa bull run tayo, which is nangyari siya 2017, ganun din yung nangyari sa atin noong 2021, okay, at ganun din yung nangyari sa atin sa resurgence ng 2021 ng August, September, October. Okay, so ngayon, we are actually just trying to repeat everything in history. Ngayon, let's talk about Ethereum. Okay, so everyone is like super interested about Ethereum. Okay, since nandito na tayo sa part 2 video natin, okay, makikita natin na pinredict din natin to dati. Ngayon, nagpakita na siya. Okay, so why? It's because of this one. So ano yung next target natin? Ito, kailangan natin to ma-target bago ko masabing babagsak tayo. Okay, so same thing ng tinuro ko sa inyo sa part 1 natin kahapon, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga potential tops at paano mag-navigate ng potential tops. Okay, so nakikita natin dito guys, okay, na this is predicted. Okay, baka sabihin yung hindi. Pwede na kayo pumunta sa Meraki, pwede nyo rin naman balikan yung mga lives natin. Okay, na kung hanggang ngayon nagdududa pa rin kayo sa ganitong way natin ng pag-charting, kumbaga kinayod ng manok, bala kayo sa buhay nyo. Sa akin lang is gumagana to kasi sa akin, so I will stay on this one. Okay, so ang hindi lang nasunod sa atin dito is yung retracement para sa inyo ay makapasok kayo. Okay, ang maganda dito is we've been calling this kind of moves since July 7, no? So yan, 3,200, gumawa ko ng mahabang document about this. Okay, so yung BTC yung Ethereum natin doon is around dito. So bottom do sa first ng Elliott wave natin sa A, B, C, D. Hindi ko alam kung saan yung papatak yung letter D natin dito. Tapos baka hanggang 3,600, which is also confluence level, which is resistances, no? 1, 2, 3. Pero meron tayong overhead resistance din dito. Okay, na baka maging sigalot ngayon, mapaaga yung dump. Okay, pero I really don't think so because may malakas na tayong body close sa ibabaw nung Fibonacci natin, which is 4,500. Okay, so nag all time high ba siya? Muntikan pa lang pala to, hindi pa pala to all time high, no? So hindi pa pala to all time high. Okay, bad news, hindi to all time high. Okay, so fake news tayo dito guys. Okay, mag-ingat lang tayo sa mga sarili natin. Okay, so na-excite din kasi ako sa Ethereum. Okay, big shoutouts kay Box, big shoutouts kay Domcrypt, big shoutouts sa inyo. Okay, so yan na, tulad ng sinabi ko since we're talking about ETH resurgence, okay, we are in a nearly all time high. Okay,
And si Ethereum's natin surge is driven by Ethereum inflows. Okay, yung mga meme coins lumilipat na sa Ethereum dominance. Okay, so pumupunta sila sa pagbili ng Ethereum kasi nagbabaka sakali na sana. Okay, na sana pag pumasok sa 6K is maka times 2 man lang sila sa malaking investment nila. Dito kasi yung tinatawag na high margin na tinatawag or high capital para lang sa times 2 is masaya na sila. Bakit? Magkano ba ang mga bets dito? Kumbaga ako, may capital ako sa buong buhay ko ngayon. Okay, sa buhay ko ngayon, sabihin natin meron akong $10,000 lang. Okay, willing ako ilagay ang 10,000 na yan. Okay, tapos hintayin ko na lang mag times 2 para makapag 20k. Tapos pag nag 20k na siya, alis na ako. Okay na ako doon. Kumbaga, parang ganun yung magiging situation. Okay, dito nangyayari yun sa Ethereum. Kaya nga sobrang sikat ng mga talks na, uy, bumili ako ng Ethereum back in 2021 at 4,000. Ngayon bumagsak siya sa level ng 1,200, sabihin natin. Diba? Tapos hanggang ngayon hindi pa rin siya. Ngayon pa lang siya bumabawi. Nag 4,700. Diba? Something like that. Okay, those are the talks, no? So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. That is my third reason. Okay, alam ko medyo naboboard kayo. Please do like and share, subscribe. Okay, bibilahan ko to kasi part 2 na to. Okay, and ito na yung last part. Okay, so sa loob ng part 3 natin, meron tayong tatlong dahilan, no? Sa kay Powell, kay Fed rate cuts, tapos si whale activity, okay, which is si Galaxy Digital, which is parang tingin ko may alam siya. Bakit siya nagbenta? Baka bumili ng Ethereum, hindi ko alam. Pero meron din tayong ETH resurgence since we're talking about resurgence. Okay, so ngayon yung next natin is yung MACD and market liquidity. Okay, so balik tayo sa BTC natin. Yan. Okay, tayo. Okay, ito pala. Yan. Ito kasi yung charting natin. Okay, so since we're talking MACD, on natin yung MACD natin. Ito po yung, hindi pala. Ito pala yung liquidity. Ito yung MACD natin. Okay, so may pinagsama akong dito, indicator. At itong MACD natin na to ay hindi the usual MACD. Inedit ko na to sa PineScript. Pwede nyo itong matutunan. Humingi na lang kayo ng tulong sa ChatGPT. Okay, maging specific lang kayo. Yun lang naman yung technique. Okay, in order for you guys to really be able to take advantage of the trading view. So, kung naka-pro naman kayo dito, malaking chance na magamay nyo itong MACD na to. Okay, so ngayon, ito na yung sasabihin ko sa inyo guys. Okay, so ang technique lang na ginawa ko sa MACD, sabihin nyo na lang kay ChatGPT na gawan niya kayo ng coding or i-recalibrate niya yung MACD nyo. Gumawa siya ng PineScript code para sa inyo na i-ignore niya yung dead spaces or yung mga dead times or yung mga may word akong ginamit doon, nalimutan ko. Nang tagal na kasi nun. May tinatawag kasi sa MACD na yung parang noise yon. So, may noise na tinatawag sa MACD. So, ika-cut off niya yung noise sa MACD. Kaya may ganit, yung MACD ko is ibang-iba siya sa MACD. Okay? Na usual. So, sabihin natin to MACD. Sabihin natin to. Okay. So, ibang-iba siya sa MACD natin. Okay, kung ito yung MACD, iba siya, diba? So, delete natin. Yan mo dito. Iba to. Diba? So, iba-iba siya. Hindi yung kulay, huwag kayong OA, huwag kayong pilosopo. Iba yung move niya, ibang-iba. Maliban dito. So, dito, nakikita nyo, tumitiklop. Ito, hindi. Hindi pa titiklop. Dediretso pa niya yan. Okay, dediretso niya yan. Ito, tumiklop na. Bumagsak na. So, kung bumagsak na, baka nagpapanik ka na, umaalis ka na. So, dito hindi ka niya ibabagsak hanggat hindi siya nagkakaroon ng confirmation. Ibabagsak ka niya, i-cross ka niya pag nandun na. Yun yung sinasabi natin, cut the noise na tinatawag. Okay? Help me cut the noise. Okay, parang gano'n. Ako ko bala sa buhay niyo kasi luma pa yung ChatGPT nun eh. So, ngayon, iba na yung usapan. So, yeah, let's talk about this. Okay, so with the MACD and yung market liquidity natin, this is very important. Okay, itong mga indicators na to, okay, after the all-time highs always shows us a very
clear. Okay, clear and concise na next move or prediction move. Okay? So, hindi natin sinasabi na accurate siya. Okay? Pero, the more that we use, okay, na mga strong indicators such as like this, okay, gives a confluence for us to really take advantage of what could be the possible move. Okay? Wherein, I could have actually buying already sa 123 kasi sinabi ko yon na pag pumasok ulit sa 123 sa ibaba ng 124, pag nag-124 dapat dumiretso na siya sa 130. Kaso nga, kulang siya sa indicators. Wala yung RSI natin. Hindi natin siya makita sa money flow. Wala akong makitang flow ng pera na masasabi ko, oh, okay, sure talaga ako. Hindi siya pumasok nga dito sa level na to. Okay, ito yung sinatawag natin money flow. Wala akong nakitang clear money flow. Bagkus nung pagpasok pa lang niya doon, bumagsak na agad yung pera. Ibig sabihin binabawi. Katulad na ito, binawi. Okay, so katulad dito, binawi na niya. Okay, bumabagsak na siya. Okay, hindi yung blue ha. Huwag niyong tignan yung blue. Yung sky blue. Okay, zoom natin. Okay. So, may sky blue kasi tayong line. Ayan, yung sky blue natin bumabagsak na siya kasi hindi niyo makikita yung price. Kaya gusto ko sa inyo. Yan. Okay. So, dito ako nakatingin. Okay, tumitiklop agad yan pag may naglalabas ng pera. Nilalabas nila dito sa asset na to or sa specific asset na to. Kahit sa corpo, makikita din natin siya. So, nung sinabi ko, okay, sa corpo na bumili dito, okay, nag-chart ako ng corpo, okay, umangat siya. Okay, umangat naman na siya Okay. Ngayon, this is very evident why it is being rejected. Okay, maliban doon sa money flow natin, okay, nakikita niya na hindi siya sapat, okay, hindi siya para masabi natin na sure talaga to. Kasi tumitiklop agad siya. Katulad nito, tumiklop na agad. Ito, hindi man lang pumasok doon sa mga previous size niya. Ayaw niya pumasok. Ibig sabihin, kulang to sa volume, kulang to sa pera. So, it needs to retrace first to tell everyone, hey, pare, pasok ka na. Hoy, pare, ito na yung best opportunity. Last chance mo na to, pwede tong bumulwak. Okay, na pagdating ng next month or sa sumusunod ng mga buwan, pwede tong mag-retrace. Okay, pag retrace niyan sa mga resistance level na katulad nito, ayan, clear naman yan. Ito na yung next chance nyo para ma-take advantage yung next level of resistance. Okay, so may tinatawag tayong 1, di ba? 1, 2, 3, tapos 4. Hindi natin alam kung dito yung 3, hindi natin alam. Okay, but we really have to be mindful, okay, sa mga ganitong patterns. Hindi tayo po pwede padalas-dalas na sabihin natin, hindi, sure na yan, nakangat na yan, something like that. Okay, we really have to. Okay, we really have to be careful. Okay, so sabihin natin, okay, sabihin na lang natin, kunyari lang, okay, since ito yung gusto kong mangyari, which is ang question dyan, is ito ba din yung gustong mangyari ng market? Okay, so dun sa money flow, okay, yun din yung sinasabi niya na gusto niya bumalik in order to grab more liquidity. Okay, makapag-inganyo pa siya ng mga taong gustong pumasok sa mga levels since may tinatawag tayong gap. Nakakatulong din yung mga gaps or CME gaps na tinatawag. At ang last CME gap na kailangan natin i-fill in is nasa level ng 114 to 113. Okay, which is a gap. Actually, not 113. Dito sa 111 hanggang papasok ng... Ito pala. 110 hanggang 109. Okay, CME gap na tinatawag. Okay? So, parang ganun. Okay. So, guys, okay, since meron na tayong 32 viewers, please mag-like, share, subscribe kayo. Okay, nasa tayo part 2 na to. Part 2 na to ng video natin. Nakita nyo naman yung yung thumbnail. Doon na lang kayo magbase. Okay, panoorin nyo yung top 1. Ay, yung part 1. Top 1 tuloy. Part 1. Okay, so ngayon, last nating dahilan. Okay, binigay ko sa inyo yung Wyckoff, binigay ko sa inyo yung divergences, binigay ko sa inyo yung sentimental, which is yung Fed rate cuts, whale at Ethereum news, why this is bearish, why this is not should be trusted. Okay, pagka gawa ko nito, I'm very sure na kahit umangat to, okay, bumagsak siya. So bumagsak naman siya. The question is, will we be supported here sa 120? Or are we gonna create a W? Diba? So, yun yung kailangan natin. Pero nakikita natin na reject agad siya. So, I'm very confident. Wala akong sinabing buy. Wala akong sinabing, ito na yun. Aangat na to, etc. Okay?
So, ngayon, ito yung rason ko, which is yung pinakahuling rason ko kung bakit sure ako na hindi pa tayo ready. Okay, which is yung ating tinatawag na fear grid meter. Okay, or fear grid assessment. Okay, so yung fear grid natin, ang sinasabi niya ay hindi pa tayo ready. Okay, wag tayo magmadali guys. Wag kayo magano. Pero magiging pagkain yung mga tao sa moment na to. Yan, big shoutouts kay Roms at kay DeepSeek. Okay, so magiging pagkain yung mga mafo-FOMO dito sa level na to. Okay? So, yung combination ng mga pinagsasabi ko kanina, okay, this is the outcome, which is the fear grid index na tinatawag. Okay, so si fear grid index or the index is currently at the grid zone with a recent reading na 6270, which is grid. Okay, historically, pag pumapasok tayo or sa high grid levels tayo, often precedes a market pullback or okay, periods of sideways trading or sustained rallies na tinatawag. Okay, so we'd suggest itong mga ganito, ang suggestion nito, okay, ng mga market analysts that the market is overheated and due for a market correction or consolidation. Okay, so yan yung nangyayari most of the time. Okay, pero ngayon, nang nakikita natin, okay, nagko-correct siya, kino-correct niya yung first gap natin. The question is, will it support? Okay, paulit-ulit na ako kasi kailangan natin ma-stress to. Okay, kasi tulad ng sinabi ko, di ba sinabi ko, pag pumasok ng 124, dapat dumiretso na siya. Hindi man tayo dumiretso kaya I really don't trust this. Okay, and sabihin natin, kung nag-set man ako ng short, ay ng long natin dito, tama, pwedeng na-liquidate na ako. Okay, kaya nga dun natin sinasabi, pinapasok yung strategy natin na you buy the real confirmation. Okay, so sabihin natin, nag-correct ng ganyan. Okay, diba? Yan. Okay. So, saan ka bibili? Kunyari, sabihin natin, itong resistance, okay? Tapos, sabihin natin, hindi mo naman alam kung saan yung bottom, kung saan talaga mamaya tumuloy pa, diba? May mga ganun talks may mga ganun tayong idea sa utak natin. Okay, so since, kunyari, hindi natin nakikita, ganyan pa lang. Saan ka bibili? Okay, saan ka bibili? Sa bibili tayo sa lagyan natin ng indicator. Okay, dito sa bull o saan kayo bibili? Sa bull, sa bear, or sa moon? Okay, saan kayo bibili? Sa bull, sa bear, or sa moon? Ganun lang yung tanong dyan. Okay, sabihin natin price consolidated, umangat tayo. Okay, tapos bigla tayong nandito na tayo sa level na to, nandito na tayo kay bull. Okay, tapos nandito si bear. Okay, so marami nagsasabi, di ba? Na hindi, you buy the retrace, etc. Okay, you buy the retrace. Ayan, di ba? Ganyan yung mga talks No, you buy the retracement. That's the confirmation. You buy it. Kasi once it breaks out, it needs to confirm that breakout. Tapos bigla yung dediretso. Ganon yung sinasabi sa inyo, di ba? Din yung mga maling katuruan, guys. Sabihin ko na sa inyo. Okay, kasi nagmamadali tayo. Walang gusto sumagot. Okay? So, you buy at the moon. Whatever happens, guys, okay, since we are already, okay, at the mercy of the institutional traders, this is more needs to be enforced. Okay? And this needs to be enforced. Hindi po pwede tayong padalas-dalas na lang tayo na nag-retrace, bilhin natin yan. Paano nga kung bumagsak Okay, fake breakout lang katulad ng nangyayari ngayon. Pumasok siya ng 124. Yung pala Wyckoff distribution na pala tayo. Nasa UTAD tayo. Okay? Paano kung nasa UTAD na pala tayo? UTAD pala to. Nagkamali tayo, minanipulate lang, inangat lang siya para hindi natin nakitang UTAD siya. Diba? Hindi tayo sa bear bibili, guys. Okay, we don't buy at the bear. Kung bear tayo, di dapat ngayon na kayo bumili. Okay, ngayon na kayo bumili.
Sige, kasi kino-confirm na niya eh. Kinonfirm na niya, oh. So, pwede mag-sideways dito. Sabihin natin, okay, nag-stronghold siya. Paano kung fake lang talaga siya? Paano kung dumiretso siya pababa? Bumili ka na ngayon. 'Di ba? Ito confirm na siya eh. Nag-breakout siya, confirm. 'Di ba? O paano 'yun? Paano kung tumuloy? Okay? So you buy here at this level. Kahit mataas, oo, okay lang 'yun. Sacrifice what? How much? Sacrifice what? Sacrifice that minimal level. 'Di ba? Sa-sacrifice mo 'to kapalit ng kapalit ng mas malakas na saya na umaabot ng 10%. Sacrifice the 3% to 10%. Paano nga Sir Oso kung tama ako eh? Sa bear ako bumili. Paano kung ako mali ka? Since sasabi mo yun. Okay, fallacy lang tayo. Kung tama ka pala, di pwede ka din maging mali. Diba? Kung kaya mong kumanan, pwede ka maging kaliwa. Nagigets nyo? Hindi lahat sa panahon ng pagtitrade, okay, hindi kayo ang nasusunod. Okay? Most of the time, we think as a retail. Okay? And habang nanonood pa rin kayo ng mga YouTube at nanonood pa rin kayo, nagbabasa pa rin kayo ng mga libro, isipin nyo pa rin na nasa retail mindset pa rin kayo. Okay? So, kung ako tinuturo nyo, magaling si Soso, magaling na siya. Hindi. Tingin ko pa rin sa sarili ko, estudyante pa rin ako ng market na to at lagi ako natututo sa market na to. Hinahumble ako ng market na to. Nagkakamali ako oftentimes. Okay? Na nakita nyo na nag $100 ako. 'Di ba? Yung $100 ko na galing sa airdrop naging 1K. Yung 1K natin napa 10K natin. At yung 10K ko napa 30K ko. 'Di ba? Paano nangyari 'yun? 'Di ba? Because I choose to tell myself na hindi ako magaling. Okay? Ang gusto kong mangyari is, Lord, turuan mo pa ako. Turuan mo pa ako about dito sa market na to. Okay, so bibigyan ako ng mga minimal na mali. Okay? At dinideliver ako ng Diyos sa mga tribulations and trials na to. Na kahit may mga trials and tribulations dahil nasa cursed world tayo. Okay? Aalalayan tayo ng Diyos. Okay? At faith lang yung substance natin in order for us. Okay? Faith is the substance of our hopes. Para mangyari talaga siya, we consider it is already been done for us. Kailangan na lang natin ng faith. Okay? Ngayon, ito na yung sasabihin ko sa inyo. Okay? That is the last proof ko sa inyo na probably we are in a manipulation. Okay? Because the money flow is also not following. There is evidence of profit taking and lack of new money na tinatawag. Okay, I've been talking about this, and most of the crypto influencers in the Philippines is not talking about money flow. Okay, because this is a very hard topic and very vast topic to talk about, and it's very complex to the point na nahihiya, or kahit kayo, biglang niyo akong tanungin dito ng mga complex na tanong, baka hindi ko rin masagot. Pero hindi ako mahihiyang sabihin sa inyo na babalikan ko kayo. Aaralin ko muna, sasabihin ko sa inyo, which is oftentimes yun yung nangyayari dito sa Oso the Chismoso. Okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo, there is a evident profit taking nga. Okay? And the ETF inflows natin, okay, nag-slow down na siya. Pansinin nyo maigi, guys. Okay? And yung on-chain data natin shows that the long-term holders are distributing coins already. Okay? So, isa ka doon. Pengu ko, binenta ko. Zora ko, binenta ko. Diba? Times 2 lang sa meme, binebenta ko. Times 50 lang sa meme, binebenta ko. Times 80 lang sa meme, binebenta ko. Diba? I really need some capital. I need some power or buying power in this market. Nevertheless, if we enter 125k, okay, I will target 134. Okay, I will make sure that the next capitulations, I'll be able to take out some profits in this market. No? So, ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sabihin natin, sige, okay, fine. Okay, sabihin natin, probably aangat pa to. This is just like a market manipulation in a good side na minamanipulate lang nila para yung mga bears is mag-short pa na mag-short tapos madali sila. Something like that. O sige, give or take. Bigay natin yun. Sabihin natin. So, anong sinasabi mo sa Fibonacci natin? Okay, na ito ay 618. Okay, at nasa overheated situation na tayo, ganun ba? Okay, so ibig sabihin, kung totoong, okay, magpa-pump to, okay, ang retracement natin is totoo pa ding babalik siya sa 115.
bago natin masabi na papasok tayo dito sa level na to. Bakit? Kasi paikliin natin ulit yung Fibonacci natin. Ang i-consider lang natin is itong range na to. Okay, para masabi natin na totoo at ito talaga yung Fibonacci niyan. Which is alam ko parang kinaya din ng double click muna natin kasi hindi natin kailangan yung iba. Okay. So, sabihin natin, ito na yung range. Okay, so para masabi natin na yan talaga, totoo yan. Okay, i-treat natin as 618 yung level ng breakout zone, which is to. Okay, so dyan tayo nag-breakout. Tapos nakita nyo na nag-bounce siya sa 0.5, pumasok siya dito sa 236, nag-reject. Okay, pumasok siya doon sa zero level ng Fibonacci, 122. Okay, biglang nag-retrace, pabalik ng 118, okay, which is good. Tapos ngayon, tinatry niya i-reach itong 125. Baka nga, na nasa 125 yung top, pero hindi ko isusugal to kasi nga nasa manipulation level tayo. Okay, or nasa manipulation zones tayo, which is pumasok din tong Fibonacci na to dito sa Fibonacci na sinat ko, which is malaking range yung hinahagod natin. Okay, hindi natin sinasadya, pero nandun siya sa level na yun. Okay, sige, sabihin natin, pagpatuloy natin tong thesis natin. Pagpalagay natin na 618 bounce to. Paano kung ganun? Okay, sige. Okay, itong kakalikutin natin. Okay, the question is, since kakalikutin natin to, okay, nasaan ang bottom na ito? Yun yung kailangan natin malaman. Okay, so ibig sabihin, i-invalidate natin to na as itong 618. Ilalagay natin ang 618 dito kasi yun yung thesis, di ba? Kailangan natin hanapin yung potential na bottom. Ito. Okay, so ibig sabihin, market manipulation dump. Okay, pagpasok dun sa dito sa 90-day trend, tingnan natin kung ano mangyayari kung ito ang bottom. Ito ang 618. Try natin siya. Didelete ko to para hindi tayo nalilito, ha. Yan. Okay. So, tingnan natin. Nag-bounce siya sa 618. Wala. Ito, so 236. Sabihin natin 618. Okay, so 129 yung potential top niya. Okay, sige, pagpalagay natin, lagay natin. Okay, so ngayon, Sir Oso, sige, sabihin natin mali ka talaga. Sabihin natin, sige, aaminin ko mali ako kasi papasok tayo ng 129. Saan po yung best buying opportunity since naniwala ko sa inyo ngayon na manipulation to, yung pala hindi. Okay, kasi pwedeng mali nga ako tulad na sinasabi ko. Okay, what happens is, ugali mo ba talagang bumili sa itaas? Ganun yung question eh. Kasi nung sinasabi ko sa inyo na bumili tayo dito at nung sinabi ko sa inyo last buying opportunity below 100k dito, tapos buying opportunity dito sa 82, 83k, bumili na kayo, tapos may resibo ako sa inyo na 78k buy, 'di ba? Hindi kayo bumili. Ugali nyo bang bumili sa panahon ng ang fear grid meter natin ay nasa grid phase, malapit sa 70? Yun ba ang ugali nyo bilang trader or ng is habulin tong market na to? Or wait kayo ng best opportunity at kalimutan nyo yung takot pag nandun na tayo sa fear meter natin? Ano yung fear meter na sinasabi mo, Sir Oso? Hindi ko naman alam yan. Hindi ko naman yung alam yung sinasabi mo. Nasa grid tayo. Okay? Lamang tayo ng 10 puntos. Ibig sabihin, nasa pagitan pa lang tayo. Wala pa tayo sa altcoin season. Okay? Sabi ka, di ba? Wait natin yung altcoin season meter bago natin masabing altcoin season. Kasi bago pa pag nangyari yon, hindi pa talaga hitik ang market. Mangyayari pa lang yung sobrang hitik. Okay? Katulad dito. Okay? So nakikita natin na 68 na siya. Ano ibig sabihin nun? Most of the time, di ba? Pag mapasok tayo doon, negative. 70. Okay? 59, 60, 70. Boom. Ito, 60. Pumasok tayo agad ng grid. Boom. Okay, galing tayo dito sa mga phases na to. Okay, what's going on? Okay, huwag tayong padala sa malay nyo, Bart Simpson yan. Katulad na ito, Bart Simpson yan.
Diba? O kaya sabihin natin Eve and Adam, balik na rin natin. O diba, ang daling gumawa ng dahilan. Ang bilis sumanap ng dahilan. Head and shoulder, boom. Diba? Ito, Bart Simpson. Diba, ang daling humanap ng dahilan. Okay? Doon tayo sa safe. Sacrifice nyo 10% ng profit. Okay? Para sa kapalit na makapag-perform kayo sa bottom ng market. Okay? Di ka ba napapagod na wala kang pambili pag nasa bottom ka? Kasi nagmadali ka dito tapos bigla kang bumagsak. Wala ka tuloy magawa. Tapos nung lalong bumagsak, sinasabi mo sa sarili mo, naku, may pera lang ako, bumili na ako dyan. Huwag mo kaming niloloko. Alam natin yan. Okay? Kasi not in your history yet. Okay? Happened na nakabili ka sa bottom. Okay? Balik ta rin naman natin. Gusto ko ma-enable mo yung character mo na bumibili sa panahon ng takot yung market. Na ikaw naman yun. Na sa punto ng dito, okay, na may resibo ako, kasama kita sa resibo na yun. Na 78k, bumili ka dito sa Meraki. Diba? Na nung sinabi ko bumili ka dito, bumili ka sa 84k kasi meron tayong tinatawag na bull flag. Okay? Hindi ka pinangunahan ng takot. Hindi, magre-retrace pa yan. Hindi, kaya pa yan. Bibili na lang ulit ako pag 79. Hindi, papasok na yan sa 60k. Wala na yan kasi nandito yung dami mong orasyon. Kasi dito tayo naging ganyan. Wala kang hindi balance yung technical aspect doon sa hocus-pocus aspect mo. Okay lang naman eh. Basta gumagana yung hocus-pocus aspect mo. Kaso nandito tayo support and resistance. So, sobrang basic support and resistance ginagamit ng institution. Tapos ikaw gumagamit ka ng combination ng lahat ng assets. Naniniwala ba kayo na sa sobrang dami ng indicators na ginagawa nyo? Okay? Tapos pinagko-combine nyo para lang makuha yung sagot nyo. Naiwan na kayo. Okay? Ito sobrang basic. Support and resistance, RSI, MACD. Boom. Tapos. Okay? Tapos i-confirm nyo na lang gamit yung money flow. I-confirm nyo na lang gamit yung natin, iba pang indicators. Diba? RSI. Boom. Okay? Ito combination na. RSI na rin yan eh. Kung tutusin. Diba? So, I hope that gives you some sense. Okay? And ako, gusto ko talagang makita kayo na babalik kayo dito, Sir Oso. Kumita ako. Ayoko yung Sir Oso, galit ako. Nakikita niyo ba yung mga comments niyo sa channel ko? Na kasalanan to ni Trump, kasalanan to ni ganyan. Hindi ka ba napapagod, naninisi ka na lang palagi? Alam mo yun? Wala ka ng accountability sa sarili mo. Na this time, okay, dumaan kayo sa phase na ang dami nyo sinisisi ng mga tao or mga bagay or mga sa mundo na may mas malakas na force sa mundo. Okay? Tapos, hindi kayo magdaan muna sa punto na you know what? Kasalanan ko to eh. Okay? And awakening ang tawag doon. Tapos, pag na-enlighten ka na, doon mo malalaman na walang may kasalanan. Hindi ko kasalanan. Hindi kasalanan ng mundong to. Okay? Sadyang nasa curse world tayo. I need to move. Gets nyo? Sira ulo ka, wag ka mag-comment ng ganyan dito, big fella. Controversial yan. Huwag nagko-comment ng ganyan dito, mapaaway tayo. Anyways, big shoutouts kay Elmers. Okay. Big shoutouts kay Overflow. Anyways, opinion mo naman yan. Hindi ko naman opinion yan. Okay. So, yun yung sinasabi ko. Okay. Hindi sa lahat ng panahon, guys, na maninisi kayo. Pinakamadaling gawin yun eh. Maghanap kayo sisi. Tapos boom. Balikan na lang sa pagiging Alam mo yun? Hindi ko sinasabi kung ano man yun. Okay? Hindi ko nabibigyan ng label. Bumalik ka na lang sa kung ano ka. Okay? Screenshot ko nga to. Joke lang. Okay. So, yun yung sinasabi ko, guys. Okay? Nasa sa inyo. Okay? Ako gusto ko lang talaga mag-rejoice kayo kasama ko. Okay? Na ang tagal natin inintay ito tapos hindi kayo nakasakay. Sayang talaga. Okay?
Ano yung tagging? Ano yung tagging dito? Ano yan? Itatag mo. Sira ulo. Ano, like, kahanap ka talaga ng away. Okay, anyways. Tulad ng sinabi ko guys, I want you guys to reassess the market. Okay, this time, double down on trying to study. Okay, gusto ko magbalik kayo sa study ng candle patterns and technical analogy. Okay? Mula sa parang pagiging bata, gawin nyo ulit yung magsalita kayo ng ano ba yung mama at papa, no? Yun yung first words eh. So sa technical analysis, ano yung mga first words? FOMO, 'di ba? Yan, yung mga ganyan. So na-update na yan, guys. Kailangan yung bumalik doon. Okay? Para mabilis kayong makapag-pick up, na magigets niyan eh mula diyan. Okay, pag ginagamit yan ng mga news outlets katulad nito, yung mga yan. Yan, yung mga news outlets na yan, ng mga damuho na yan. Okay, huwag kayong nagpapaniwala masyado sa kanila. Okay, pag ginagamit nila yung mga word na yun, breakout, breaking news, etc. blah blah blah. ETF approval, sabi natin Ethereum, whale group sells 88 million, blah blah blah, profit rises, etc. blah blah blah. Okay, so those kind of news, you should be able to know at least yung mga annex na tinatawag, kayo yung mga simpleng words, so that you will be able to also be a really good sentimental analysis person or user pag de-decide sa market. Walang linya-linya sa technical analysis, no? Bigla ka na lang gumagawa ng mga moves to the point na parang, uy, magic. Kasi hindi ka naghirap eh. Parang ganun yung point dun. Pero ang pinakahirap mo talaga dun, para kang mekaniko, kinalampag mo lang ng 2 minuto, na ayos na. Pero ang hindi nakikita ng mga tao is nag-aral ka ng 4 years para lang matutunan kung saan kakalampagin. Diba? Kung sa ibang mekaniko mo siya papagalaw, sabihin natin, mga 2 years lang yung inaral niya, 1 year, or sabihin natin, last month lang yan nagkalampag. Okay? Nagkalikot. What happens? Diba? Ano mangyari? Gets nyo? So, sabihin natin, ito final thoughts ko na lang to guys ha. Okay, sa technical analysis natin, sabihin natin, sige, hindi ito manipulation. Okay, I'm very positive that probably we're just trying to retrace. But if this fails to get up again doon sa large selling na yan, na meron tayong divergence lahat, okay? Nakikita natin siya sa 4 hours. What happens is, anong gagawin natin? We go down, di ba? We go down. Diba? We go down. So ngayon, magkakaroon na to ng pattern. Magkakaroon na to ng spark of interest for shorts. Magkakaroon to ng iba't ibang samot-saring shenanigans. Katulad nun. Diba? Ethereum. Ito na. First fire nyo. Okay, testing lang to. 23 hours ago. Tingnan natin kakagatin. Hindi siya kinagat masyado. Okay, pero meron siyang reactions. Diba? Umaabot siya 6 dislikes. Tapos dislikes. 4 dislikes, bearish 6, diba? So nagigets nyo, we have to really watch out. Okay, we have to really watch out these levels, and these levels will always will choose to talk to us. Okay, Wyckoff schematics, okay, is going to help you too. Okay, nasa schematic 1 ba tayo or schematic 2? It's very early to say because we are in a phase B already of this market. We are phase B. Okay, we had that mini scare in the market already. It already happened. Ngayon, umangat tayo. August is good. August is okay. Blah, blah, blah. Okay, the question is, what happens here? Consolidation, sideways, etc. Or will we go to do the LPSY or LAPSI na tinatawag ko? Are we gonna LAPSI bago tayo bumalik talaga sa tinatawag na level na to? Okay, which is the CME gap. Okay, so ayoko. Kung akong masusunod, ayoko. Pero yun talaga eh. Ganun talagang gusto gawin ng market. Wala tayong magagawa. Okay, nangyayari talaga yun. Diba? So, tignan natin kung ano mangyayari. Okay, baka bumalik siya sa 104, which is my best buying opportunity. Tsaka kayo sasabihan, best buying na to. Okay, but as long as the market keeps going up higher, okay, take at least, 'di ba, profit booking. Okay, so bibigyan ko kayo ng libreng document para sa inyo. Okay, and nilibre ko na to sa inyo guys dati, walang nakinig.
Okay? Walang nagbasa. I mean, yun na lang. Ito. Wait lang, profit. Outdated to, pero gumagana pa rin to. Okay. Yan. Wait lang guys ha. Bigay ko to ng libre. Okay. Ayan. Ayan na, nasa inyo na ha. Ano ako dyan? Bahala na kayo sa buhay nyo. Binigay ko na siya ng libre. Okay. Hindi ako nagbebenta ng document. Baka pa lang. Soon. Okay. Ayan, so tuturuan kayo nito ng basic lang ha. Hindi to talaga totoong ito na talaga. Okay, basic pa lang to. Discipline, profit booking pa lang to. A simple guideline. Sabi nga, simple, di ba? Basic pa lang to. Wala pa to. Hindi pa tayo talaga yung totoong pwede nyong gawin. Magkakaroon kayo ng sarili nyong idea dito. Okay. So, si reseller, sana all. Ayan na, may reseller na tayo dito. Sana all. Sana all. Pwede akong lagay mo na lang dyan, author man lang. Kahit na-resell mo na. Hindi naman kayo mapipigilan eh. Lagay mo na lang yung author. Credits man lang. Benta mo $2. Anyways, yun lang guys. And God be the glory. Thank you so much sa mga nanood. This is part 2. Please pumunta kayo sa part 1. Okay, meron tayong part 1. Ito. Ayan, no? Ayan, part 1. Pakibasa, pakinood. 25 views lang siya. So, 30 minutes lang yan. Ewan ko na lang, hindi pa rin kayo manood. Please, panoorin yan, ha? And thank you so much sa mga nandito. Maraming salamat sa inyo. And please, guys, chismis lang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan ng sa gayon. Ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, guys, stay awesome. Goodbye guys. Big shoutout sa asawa ko na kumakain. And of course, God be the glory. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa.